mga kasambahay, at ngayong umaga pag-uusapan nga natin ang isang supplement na maaari pong ma-prevent ang pagkakaroon po ng stroke na sinasabi nga nila ay leading cause of death na po dito sa Pilipinas. At para talakayin po yan mga kasambahay, makakasama natin ang isang doktor na nag-residency training ng internal medicine dyan po sa Jose Reyes Memorial Hospital. Siya po ay nag-fellowship training in cardiology naman sa UST at consultant din po ng UST. Ito na po mga kasambahay. Palakpakan po nating lahat. Dr. Alan Romero. Magandang umaga po sa ating lahat ng nanonood. Yes, good morning, Doc. Good morning Ayan, po. pag-uusapan natin itong sakit na ito na leading cause of death in the Philippines. At Doctor, yun nga, sa inyong practice, Doctor, yung po bang sinasabing stroke, kailan natin masasabi pagka nasa-stroke po ang isang pasyente? Okay. Usually, pag stroke, emergency situation to, no? Ang pasyente, nakakakita tayo ng mga simptomas or sign. Depende kung nasa mild or moderate type of stroke or severe. Simula tayo sa mild, yung hindi masyadong grabe, maaring makita mo medyo nangiwi lang yung isang side ng muka, parang tumabingi, very common, or biglang nagaralgal sa pagsasalita. Or yung iba naman, kadalasan, nanghihina yung half side ng katawan, pwedeng left or right, no? Yun ang madalas na nakikita natin. Yung iba naman, yung iba, wala lang, basta sumasakit ang ulo, sobrang hilo, tapos pag chinek mo ang blood pressure, sobrang taas. Usually, nag-range ng 180, 190, 200. Tapos, yun ang mga mild to moderate form ng stroke na nakikita namin. Pero kapag yung severe na, yung usually, nakikita mo yung pasyente, semi-comatose state, no? Medyo tutulog-tulog at hindi mo ma-arouse kahit anong stimulation. Mukhang fatal or deadly type of stroke yun. So, yun ang mga varied manifestation ng stroke. Okay. May kinalaman ba, Doctor, yung pagkakaroon ng cholesterol plaque doon po sa mga ganyang pagkakataon na nasa-stroke ang isang pasyente? Oh yes, meron po. Kasi po, isa sa type ng stroke, dalawa po kasi ang klase ng stroke, to begin with. Yung isa, yung ischemic stroke, meaning yung mga ugat na papunta sa brain, sa utak natin, may mga plaque na yan ng cholesterol. Tapos, kapag yung mga cholesterol na nakabara doon ay naging unstable, meaning because of stress, tumaas ang BP, nagalit, sudden onset, pwede siyang magkaroon ng tear or pagkasira. Tapos, it will lead to clot formation, babara. Yun yung ischemic stroke. Yung daloy ngayon ng dugo papunta sa brain, maapektuhan, yun na yung stroke. Mamamatay yung segment ng brain na nagkokontrol maaring sa pagsasalita, paggalaw, kaya nagmamanifest sa patient na ganon. Kaya kailangan na natin pag-usapan mga kasambahay kung ano nga po bang iba pang mga alternative treatment, like paggamit po nitong ating produkto, yung Polynol food supplements para po sa cardiovascular diseases, at paano po at kailan ito pwedeng gamitin? Okay. Well, first, gaya nung tanong mo kanina, yung first line of treatment 1, yung nabanggit ko, how to prevent the further sequelae of stroke. Ang isa sa line of treatment, binibigyan, syempre, ini-stabilize natin yung pinagsimulan, yung binarahan na cholesterol plaques, no? Usually, they give statins, yung mga anti-cholesterol treatment at high dose. Sa bagong guidelines kasi ngayon, they are giving it high intensity kapag full dose, kumbaga, kapag mga ganitong event, mga pasyenteng na stroke, nagkaroon ng heart attack, yun ang binibigay natin. Pero, pwede nating iwasan to eh. Yun ang kagandahan eh. Siguro kung from the start, maingat tayo, alam natin meron tayong mga risk factors like high blood pressure, tapos nagpapacheck up tayo, nakikita natin every now and then, at least twice a year na tumataas ang cholesterol, then better start taking this medication. Siyempre, healthy lifestyle nga pala una, no? Iwasan natin yung mga bad eating habits, no? Tapos, kung hindi talaga makontrol, Workout, yes, that's right. And then, kung talagang despite that, hindi natin na-achieve yung ating tamang level, then that's the time we resort to these medications. And one of the good supplements na pinopromote nga natin is yung mga safe naman and effective, like yung sinasabi mo, that is policosanol, no? The generic name, no? Anong nagagawa nito, Doctor, para ma-prevent ang pagkakaroon? Yes, ang maganda kasi dyan ay isa siyang plant extract from sugarcane, no? Wax, it's a wax from sugarcane that is made into parang alcohol base, no? Pero in a form of tablet.
And then, kasi ang alcohol is really an antioxidant. At a very, yes. Okay. Kaya nga, di ba, mini-mention niya ng iba na you need to consume at least 2-3 shots a day. That's enough. But more than that, Is that pangit na. Kabaligtaran na yung effect. And that is And one this good one? sign because since it is an antioxidant, it can strengthen your arteries, your mga ugat na either yung arteries sa puso or sa brain para hindi siya basta-basta maapektuhan ng mga events like heart attack or stroke, pinapatibay niya. Iniiwasan niya yung pagkaroon ng events na pag-rupture ng mga cholesterol plaque. And at the same time, binababa niya yung bad cholesterol level. That's very good. Yes. At kailan po, at kailan po pwedeng inumin itong produkto na ito? At Actually, is there a specific age? At paano po ang tamang pag-inom nitong produkto? Okay, actually wala naman. Usually we recommend this in adult age no, 18 years old and above. Tapos meron kang risk factors like sa family history ng high blood pressure, matataas ng cholesterol, or sa family mo merong nagkaroon ng events na stroke, malakas. Stroke, heart attack, malakas ang chance na baaring mamana mo yan. Lalo na when you reach a certain age like 40, 50, then by all means you can start. Lalo yan, preventive aspect. Yan ang tina-target namin ngayon para wag ng ano. Siguro kahit 30 ka pa lang, Doc, para Oh, yes. sigurado, Dahil extract naman siya sa halaman at walang overdosage. Wala naman. Usually they take it 2 tablets once a day, no? Alright. So, thank you so much. Your final message, Doctor, sa ating mga kasambahay. Well, this is an old saying, no? Yung sinasabi na prevention is worth a pound of cure. Totoo po talaga yan. Let's live up to that saying. Okay, salamat po na marami, Dr. Alan Romero, ang ating naging guest speaker ngayong umaga. At katulad lang din po ng nasabi niya, mga kasambahay, kung kayo po ay may risk factor na ng pagkakaroon ng stroke or cardiovascular diseases, huwag na po magpatumpik-tumpik. Kaya uminom na po tayo ng mga produktong katulad po ng Polynol Food Supplements. Okay? Ayan po muna ang ating segment. Salamat ng marami sa Diyos. Back to you guys.